Okay. Magandang umaga sa inyong lahat. It's 6 o'clock in the morning here in the Philippines. Magandang umaga, magandang hapon, magandang gabi sa lahat ng mga heroes natin dyan, ng mga OFWs. Hi, hello, shout out sa inyong lahat. And also sa mga audience ko dito sa Pilipinas, from Luzon, Visayas, and Mindanao, good morning sa inyong lahat. Especially, ingat-ingat po tayo dyan sa parte ng Luzon na malakas yung hangin kasi bumabagyo dyan. Hopefully, we will pray for you guys na dyan sa Luzon ay positive lang tayo na walang masaktan, safe lang lahat. Okay, dyan sa Luzon. Please, ingat-ingat po tayo. Okay, pag-uusapan natin itong si PBBM ngayon. Kung makita nyo sa social media, itong si Presidente Bongbong Marcos ay bumalik na ito sa Pilipinas. Nakarating na siya kahapon Sunday. Okay, that's a good news. Safe siyang nakabalik sa Pilipinas. Ngunit itong si Presidente Bongbong Marcos ay tinanong siya doon sa parang sa Asia Society na press, yung may nagtanong sa kanya, no? Hindi ko lang ma-sure kung press ba ito na tanong or isang sa Asia Society na parte ng kanilang programa. Tinanong itong si Presidente Bongbong Marcos tungkol kay Maria Ressa kung ano ang kanyang opinion dito. Okay? Yan ang pag-uusapan natin. I-play natin itong video, sabay-sabay tayong manonood kung ano ang sagot ni PBBM tungkol kay Maria Ressa. Okay? Pero bago natin i-play itong video na ito, i-like at i-share itong video na ito para kakalat ito sa taong bayan. Okay? Itong balita natin. Sabay-sabay tayong mag-like and share sa Facebook at YouTube. Ready? 1, 2, 3, go! Okay? Na-like and share na ba ang video na ito? Sure na yan? And also itong Donmar TV sa ating Facebook at YouTube, i-follow and subscribe ninyo itong balita natin. Okay? I-follow and subscribe itong Donmar TV. 1, 2, 3, go! Okay? Naka-follow and subscribe na? Sure na yan? Marami kasi ditong mga nanonood na hindi pa nakasubscribe sa akin. Okay? So, i-subscribe nyo yan para updated kayo lagi sa ating Pangulong Bongbong Marcos. Okay? So, ayan. Ito na nga. Okay? Ito yung sagot ni Presidente Bongbong Marcos tungkol sa sinapit ni Maria Ressa of Rappler. Okay? Pakinggan natin ito lahat at mag-comment, react tayo. Okay? Play. There was the Nobel laureate Maria Ressa. I know there's some sort of legal case involving her at the moment. What are the prospects there? Is it caught up in your courts, or is it there's because she's a Nobel Prize winner? There is international preoccupation with her case as well. Well, really what happened with Maria Ressa and Rappler is that it was determined that it is a foreign enterprise, and that's not allowed in our rules, in our law. And her situation right now is that it has nothing to do with her political leanings. What has happened is that an individual has filed cyber libel cases against her, and that's what she's facing now. So that is the situation with Maria Ressa. Rappler actually continues to operate. You can look them up on the internet. They make their comments and make their posts, and they continue to operate in that way. However, she herself personally is facing, I believe it's 2 cyber libel cases, and we just we have a very clear delineation of powers in our political system, right. Very much styled after the American system, where we have the executive, the judiciary, and the legislature, and they're co-equal. And so it is highly improper for the executive to interfere in either the legislature or the judiciary. There was okay. So
Klarong-klaro. This is the first time na itong si PBBM ay nagkomentaryo tungkol kay Maria Ressa. Okay? This is the first time. Ang sabi ni PBBM, yung kaso ni Maria Ressa ay judiciary yan. Okay? Kasi there are 3 types of government. Judiciary, legislative, and the executive. Ano ba itong tatlo? Itong judiciary, ito yung judicial system natin. Yung mga kaso. Itong legislative natin na gobyerno, ito yung mga yung Congress at yung Senado. Okay? Ito namang executive, ito yung sa Malacanang at yung mga gabinete niya. Tatlo yan. Yung kay Maria Ressa, nabilong yan sa judiciary. Okay? Sabi ni PBBM, itong tatlong parte ng gobyerno are 3 equal parts. Equal ng kapangyarihan. So itong tatlo na ito, sabi ni PBBM na this is improper, hindi maganda if itong executive na Malacanang at si PBBM mangingialam dito sa executive. Dito sa judiciary. Okay? Hindi maganda tingnan. At pati rin sabi niya in general hindi magandang tingnan na itong executive which is the Malacanang ay mangingialam dito sa legislative at dito sa judiciary. Sa case ni Maria Ressa, she belongs here sa judiciary ang kanyang kaso. So hindi mangingialam si PBBM sa tungkol kay Maria Ressa. Okay? Klarong-klaro yan ha. Kasi noon, sabi ni Maria Ressa na siya raw ay biktima sa administrasyon ni PBBM. Which is hindi naman nangingialam si PBBM. Nagsalita na ito. Walang kinalaman si PBBM dahil yung kanyang kaso, sabi ni PBBM ngayon, ito ay kaso ng reklamo ng individual. 2 cyber libel cases. Hindi ito ang kalaban ni Maria Ressa dito ay individual na tao. Hindi gobyerno ang kanyang kalaban. So, walang right si Maria Ressa na sabihin niya na naging corrupt ang gobyerno dahil bias. Hindi pwede yan sabihin. Klarong-klaro yan ha. Pero ewan ko kay Maria Ressa kung anong sagot niya dito. So, wala pa man. So, correct me if I'm wrong. No, I might be wrong. Pero yun ang as far as noong nakalipas na balita, yun ang sinabi ni Maria Ressa, di ba? Dinamay niya si PBBM noon, di ba? So, sabi pa nga ni PBBM na ang Rappler, which is under CEO si Maria Ressa dyan, until now, if you search the internet, ay nag-operate pa rin sila. Yung kaso ni Maria Ressa, hindi ito tungkol sa politika. Hindi ito tungkol sa gobyerno laban sa Rappler. Ito ay tungkol sa isang individual na inireklamo itong si Maria Ressa. Hindi nga Rappler, Maria Ressa. Siya yung may problema dito. Okay? Klarong-klaro yan. So kayong mga audience ko dito, libre kayong mag-comment, mag-react tungkol sa sinabi ni PBBM kay Maria Ressa. Tama lang ba itong mga sinabi ni PBBM na hindi siya mangingialam sa sitwasyon ni Maria Ressa? Okay? Comment, react, babasahin natin lahat yung mga comment nyo. Okay? So, yan ang update. Nagsalita na nga itong si PBBM kay Maria Ressa. Okay? So guys, don't forget na itong video na ito i-like at i-share para klarong-klaro. Totoong balita. Kakalat ito sa taong bayan. Okay? Like and share. And also sa itong Donmar TV, i-follow, i-subscribe ito sa Facebook at YouTube para lagi kayong updated tungkol kay Presidente Bongbong Marcos. Ilalahad natin ang mga good news tungkol sa kanya.
Okay? Guys, as what VP Sara Sara Duterte said, mahalin natin ang Pilipinas. Okay? So guys, see you in my next video. Pa-blessed day, happy Monday. Ingat-ingat po tayo sa Luzon dyan. Okay guys, ha? Magtulungan tayo. Yung mga nangangailangan ng tulong sa Luzon, i-comment nyo sa ating, magbigay kayo ng hotline, mga kung saan pwede makatulong yung mga Red Cross, ganun, maglagay kayo ng mga kung saan tatawag yung ating mga kapatid sa Luzon, okay? Tulong-tulong tayo dito sa ating channel, okay? So, God bless, have a great day, bye-bye.